tingnan natin kung ano talaga ang nangyari batay sa ulat. So ang tanang pasilong sa balaod. So hinggawa sila mismo ang imbiya, hinguli sila kay wa sila nahimo kay naada tay balaod nga gisunod. Nami dipit anay karon idugang nato pag-uryen para ang indong kausa, ang indong prinsipo mas paligunan pa sa balaod. So yung gusto nila na yung dala nilang mga batas idagdag nila sa batas nila ni Dato Araw para mas strong daw umano ang prinsipyo. Pinagis balaod. Pero pala, di ba yung naman sila? Gusto mo. Kaya hingangay na ang prinsipyo. So anak ko inihimuon dato siguro kay tulog man sila ni Bai. Tulog pa si Bai daw at si Dato Araw. Si Dato, magpa-diplomat na lang sa mo. No, dapat daw umano magpa-diplomat. Saan kaya kukuha ng diplomat? No? Dapat magpa-diplomat daw. Oh. Anong masasabi ninyo sa grupong ito diyan? Ang dami palang grupo diyan sa Surigao, ano? No. At although hindi ito sa Surigao City, nasa area ito ni Senyor Aguila. Magkuhan ang akong federasyon man ta, wala man ingon nga, dili mo na mo mimrohon, dili pa ang akong prinsip, prince ata. Pareho ra sila ng prinsipyo. Kusama ko kadato na siya makagahom. Una, legislative. So, bawat dato may 5 na kapangyarihan daw. Bawat dato may 5 kapangyarihan. Executive, judiciary, military power, na ay spiritual power. So, ganang 5 kagagahom, wala na sa civil, kaya civil, mag-executive ka. Yung 5 kapangyarihan, wala daw yan sa civil. Nasa kanila lang yung kapangyarihan na yan. Mayor, presidente, gobernador, pag-legislative, senador, congressman, o board member, o councilor. Pag-ing judiciary, ikan Supreme Court, RTC, MCTC. Pag-ing military, general sila. Pero kita nga dato, 5 tayo kahom. So sila daw umano, meron silang 5 kapangyarihan. At wala ang gobyerno na kapangyarihang 5 daw. So, matagal na balita itong grupo ng Maharlika self-proclaimed Maharlika Nation na may sariling batas, may sariling gobyerno, may sariling pera, may sariling bangko, at may sariling flag din. Ito ang ulat. Philippine authorities visit a self-proclaimed indigenous tribe in Surigao del Norte. Surigao del Norte. With their own currency and justice system. Meron silang sariling justice system. May gobyerno talaga sila. Meron silang sariling salapi. Nico Bawa introduces us to Maharlika Nation. Ito ang tinatawag na Maharlika Nation. Philippine law enforcers and representatives from the Environment Department visited Sitio Atuyay in Surigao del Norte Friday morning to check on a self-proclaimed indigenous tribe calling itself Maharlika Nation. Self-proclaimed na Maharlika Nation. Ang dami palang mga lumitaw dyan sa area na yan, no? Na dahil may kaso kami ni Father Darwin na yung isang dalaga na napusis, grabe talagang reaksyon. Dahil ang kaniyang lulo daw, diyan sa Socorro, siya ang leader mismo ng religion. Tulad ni Senyor Aguila, ang kaniyang lulo ginawan din ng monument at sinasamba ng mga followers. Pero patay na umano ang kaniyang lulo. Palaging napanaginipan niya ang kanyang lulo na nagsabi umano sa kanya na sabihin mo sa mga sumusunod sa akin, mga followers sa akin, na wasakin na nila yung monumento ko na sinasamba nila dahil mas lalong nagdusa ako sa apoy ng impyerno habang sinasamba nila ang monumento ko. Yun daw ang panaginip niya. So kami ni Father Darwin ang nag-deliverance sa kanya. Grabe talaga ang reaction dahil occultism yun, no? So ibang grupo yon kay Senyor Aguila. So dami palang mga ganyang grupo, no? Na di ko nakuha yung pangalan,
Basta ang lulo niya, ginawan daw umano ng monumento at sinasamba ng mga miyembro. Okay, tuloy natin. When they reached the area, they were welcomed by an official of the group. Aguila na binagyang pahintulot para maninitira ang term na ginagamit ni Dato Araw, di ba? Since time immemorial. Ito, after Ferdinand Magellan. Although, narehistro sa Securities and Exchange Commission, ngunit hindi kinikilala sa NCIP dahil hindi umano talaga mga lumad. They are following the certification of the National Commission on Indigenous Peoples, which declared that there are no indigenous groups in the municipality of Socorro. If they are interested still, no, na kasi by 2029, the PAC-BARMA of BG5 will be expired. So pag ma-expire na po siya, dapat i-renew. So pag i-renew mo siya, dapat arguing that they are a self-governing tribal government with a population of more than 1,200. Oh, so population nila 1,200. Pero sabi nung isang pumunta sa pugad ni Dato Araw, milyon-milyon na umano sila. Wala pang ang government, mayroon na talaga kami sinusunod na. Meron silang sariling bangko, meron silang sariling pira. Golden Zion or G Zion. 1 G Zion is worth 200 pesos. This currency can only be used within their tribe. Noon, mayroon tayong tinatawag na Yan, magamit lang nila sa loob ng tribo nila. yung gamit ng mga Expire on 2029. Oh, 2029 pa mag-expire ang kanilang kontrata sa paninirahan nila sa naturang bundok, no? Na wala pa din ang bundok. Kasi alam namin na hindi sila IPs, hindi sila luman. Taga dito sila sa Socorro. Yung iba nila galing ng pang probinsya, ibang munisipyo. Oh, yun. Hindi pa umano IPs, hindi luman. Yung iba, taga-iba. Oh, yan. Sa sarili nilang gobyerno, may sariling bandila sila, no? At sariling salapi. G Zion, Golden Zion. Ito'y ginagamit lang sa kanilang tribu daw. Pero nag-react dito ang Bangko Sentral mismo. Hindi, wala. Sa Republic Act 1763 kasi, Bangko Sentral ng Pilipinas lamang ang binigyan ng authority na mag-issue ng currency within the territory of the Philippines. So kung may balak silang mag-issue ng currency nila, hindi natin consider na currency talaga yun. Kasi walang authority, hindi sila authorized ng Bangko Sentral ng Pilipinas, no, any law. Aside from peso, walang ibang currency na kinikilala ang buong Pilipinas at walang ibang currency na inisyu ang authority, which is Bangko Sentral ng Pilipinas, kung hindi ang Philippine Peso. O, see? Dumami pala ito na grupo, no? Sa naturang lugar, mga kapatid. Iba't ibang grupo. At ayon pa sa ibang lumad, sandali asan ba yun? Sa Republic Act. Wala pala dito. Okay. So, kung maalala ninyo na ang hippie mismo nagsabi, hinihintay na lang daw ng mga otoridad para tuluyan ng maibigay ang warrant of arrest kina Dato Adlaw. Diniployan namin ng maraming police personnel doon sa area para ma-contain, ma-isolate saka hindi siya makapanakit ng ibang tao. Yung nandun pa sa loob ng compound, karamihan doon, nagsama na doon sa complete. So basically, paglabas na ng warrant of arrest, wala tayong magagawa kundi i-search. Yan, abangan natin ang sinabing paglabas sa warrant of arrest sa patong-patong na kaso na inaharap nila ngayon.
Maraming salamat sa iyong pagsubaybay. Ito yung lingkod, Brindel Talibong. At mga kapatid, ang dami palang mga nagsilitawan ngayon na grupo tulad dito, no? Maliban na ang daming mga siktang nagsilitawan ngayon, so huwag agad-agad maniwala. Magsuring mabuti. Dahil ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakadelikado pag madaya tayo sa pananampalataya. Nanganganib pati ang ating kaluluwa. Maging maingat ba, especially ang pag-join sa mga organization. Dapat marunong tayo na mag-determine kung scam ba yung activity. Iti-take advantage talaga nila yung educational attainment ng tao plus yung kahirapan ng tao.